pag-aaral. Pasensya na po at medyo inuubo pa po ako at medyo anong boses. So, ayun po, no? Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. So, ito nga po yung ating series ng Who is God. So, bali ito yung ating magiging last topic sa ating pag-aaral ng ating series. Ito po yung patungkol sa, ang title nito is yung The Father Heart of God. Amen po. Ayun, tayo magpatuloy. Sabi, sa mga nakaraan natin, as we continue, na matatanda natin, natapos natin yung 6 na topics ng ating pag-aaral. So, may natatandaan pa po ba tayo sa mga napag-aralan natin? I hope and I pray na patuloy na nasa puso't isipan natin yan. And sa mga kapatid na nanonood, kung gusto po nating balikan or panoorin muli yung mga nakaraang pag-aaral, i-visit nyo lang po yung website natin or yung YouTube channel natin or yung Facebook account natin, yung Facebook page. Nandun po lahat ng ating pag-aaral, yung mga series natin, even yung mga previous series natin. Panoorin po natin kung gusto nating balikan. Amen po. So, ayun. Ano yun lang natin, enumerate lang natin yung 6 na pag-aralan natin. Kung matatandaan natin yung una, pinag-aralan natin yung sa Who is God. Una yung God, our Creator, ang ating Panginoon bilang Creator or bilang lumikha ng lahat. Second, yung God as a personal God. Amen. So, next doon is yung God is love. Diba? And next is yung Almighty God, yung pang-apat. And yung pang-5 is our God as the righteous judge. Amen. So, and yung pang-6 is yung last week is yung Jesus Christ our Savior. So, from these topics, siguro, kumbaga, yung tanong na who is God is nakikilala na natin paunti-unti ang ating Panginoon. So, as we read the Bible, mas makikilala pa natin ang ating Panginoon. Kaya I encourage everyone, yung Bible reading natin everyday is ipagpatuloy natin para the more natin makilala pa ang ating Panginoon. Amen? So, sige po, tayo po magpatuloy sa ating topic about the Father Heart of God. Yan. Kumbaga, kung isipin natin, di ba, sa magulang natin is iba ang pagmamahal ng isang ama. Kumbaga sa tawag natin, the Father Heart of God. Di ba? Iba ang pagmamahal ng isang ama. Pero, syempre, mas iba yung, masasabi natin na, mas iba yung pagmamahal ng ating amang nasa langit. Amen po ba? So, masasabi natin na most people daw do not know God as a loving Father. Diba? Karamihan hindi kilala ang ating Panginoon as a loving Father. So, sabi nga, they do not think daw of Him as someone to love and trust. Diba? And someone who is worthy of their absolute loyalty and commitment. Amen? So, marami daw tao na kumbaga they imagine God or our Father to be like remote and impersonal being na kumbaga hindi natin makikilala. Diba? Yung iba, kumbaga, yung iba is ini-imagine siya na ang ating Father is, God the Father is, we cannot have personal or intimate relationship sa Kanya. Kasi nga, meron tayong misconception sa ating God the Father that kumbaga siya yung ating Panginoong Diyos na kumbaga God the Father who sits in heaven. Diba? Kumbaga, karamihan yung mga description nila sa ating Panginoong Diyos, lalo na sa Old Testament, diba? Yung mga maraming nagsasabi nga, kumbaga, ang ating God the Father is yung, kumbaga,
mahigpit or striktong tatay or strict God. Diba? Kung imagine natin or i-figure out natin yung itsura niya is para siyang, kumbaga, kung imagine daw is siya yung nakasuot na, kumbaga, naka-black suit na, kumbaga, talagang balbasarado. Kumbaga, imagine lang na, kumbaga, na siya yung, kumbaga, tumitingin sa mga tao, kumbaga siya mag-judge and magpapunish sa mga tao na gumagawa ng masama. Yung mga tipong ganun ba. So, kasi marami rin ako nabasa na or napanood sa mga pag-aaral. Gaya dito, nandito ako. Ang dami kong nababasa and napapanood na kumbaga kino-compare or dinedescribe nila ang God the Father of the Old Testament as talagang mabagsik at stricto na Panginoon. So, sa puntong ganito, no, masasabi natin that we need to have yung kumbaga right way of pananaw or pagtingin sa ating Panginoon. 'Di ba? Na kumbaga kumbaga tamang pananaw sa ating God the Father sa kumbaga para tayo maging secured, 'di ba? And kumbaga blessed yung magiging new relationship natin with Him bilang ating Panginoong Diyos or loving Father. God as a loving Father. Ayun po. So, kaya ngayon, pag-usapan natin kung gaano, kumbaga, yung nasasabi nga rin na mabagsik na Panginoon. Kumbaga, pag-usapan natin ngayon kung gaano kabuti or kung gaano tayo kamahal ng ating Ama na nasa langit. Diba? So, umpisa na po natin. So, from its title, sabi nga is The Father Heart of God. Diba? Kumbaga, yung Father Heart of God, pag-aaralan natin una yung qualities of God's love. Diba? Yung quality ng ating Panginoon or yung quality ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kung gaano niya tayo kamahal, diba? Bilang ating Panginoon. So, basahin natin itong Exodus 34, verse 5 to 7. Sabi dito, And the Lord descended in the cloud and stood there with him as he called upon the name of the Lord. Then the Lord passed by in front of him and proclaimed, the Lord God, compassionate and merciful, slow to anger and abounding in faithfulness and truth, who keeps faithfulness for thousands, who forgives wrongdoing, violation of his law, and sin. Yet he will by no means leave the guilty unpunished, inflicting the punishment of fathers on the children and the grandchildren to the third and fourth generation. So, makita na natin dito no, yung qualities of God's love na nabanggit, di ba? Ano sabi dito? Binanggit dito yung compassionate, merciful, slow to anger, and abounding in faithfulness. Di ba? And He keeps faithfulness for thousands, who forgives wrongdoing. Di ba? And makikita natin dito sa verse na binasa natin yung kumbaga qualities of God's love. Excuse po. Amen po. So, as we continue, isa-isay natin no, yung mga nabanggit na qualities of God love. Siyempre, unang-una is yung agape. Tayo'y familiar na when we read the Bible is alam na natin itong, lagi nating naririnig itong agape. Diba? Yung agape love, kumbaga. So, sabi dito, in Greek, agape love is considered the highest form of love. Kumbaga, yan yung greatest sa lahat ng form of love. Highest. Diba? It represents divine, unconditional love, loving another by choice, and not an obligation. Diba? Yung pagmamahal na binigay sa atin ng Panginoon is, yun yung agape, highest form of love na matuturing natin. Diba? Kumbaga, sabi nga dito, it represents divine, unconditional love. Diba? Walang hinihinging kapalit. Diba? Ayun. So, tayo, bilang tao,
naisip ba natin na sa buhay natin kung kaya natin magmahal ng ganito, yung agape love, di ba? So, sabi nga natin, di ba nga, madaling magmahal sa taong kaibig-ibig. Pero paano? Di ba? Paano? Yun ang tanong. Pag hindi na kaibig-ibig ang tao, kaya pa ba natin sila mahalin na gaya ng agape love? Amen? So, ayun po, no? So, as we continue, qualities of God's love, yung pag pinag-usapan yung agape love ng ating Panginoon, sabi rito, He wills our highest good, ang ating Panginoon. Di ba? Kumbaga, ang nais ng Panginoon is, yung kumbaga highest good is the best na para sa buhay natin. Di ba? Ito, yung paborito ng verse ng lahat, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you. Alam natin yan, yung verse na yan. Di ba? Pinapakita dito yung pagmamahal, agape love sa atin ng Panginoon, na kumbaga, ang nais pa rin ng Panginoon sa buhay natin is yung makakabuti para sa atin. Kumbaga, yung highest good. Amen? And bilang pagpapakita ng agape love, ang ating Panginoon is He does not wish any harm or evil for us. Diba? Gaya na lang ng mga, yung mga biological father natin na, kumbaga, ayaw nila tayong mapahamak tayo, yung mga tatay dyan, diba? Yung mga anak natin, ayaw natin na napapahamak yan, nasasaktan, diba? Yun ang, kumbaga, ang ating Panginoon, He does not wish any harm or anything na makakasama para sa atin. Diba? Sa mga ginagawa or mga decisions natin. Diba? Kung yung magulang natin is ganun na nga, ayaw nang napapahamak tayo. What more pa yung ama natin na nasa langit, diba? Mas gusto niya yung the best para sa buhay natin. Diba? Minsan pag nananalangin tayo ng ganitong bagay, hindi binibigay ng Panginoon. Kasi nga, kaya hindi binigay ng Panginoon is alam niya mapapahamak tayo. Which is ayaw ng Panginoon na mapahamak tayo. Ang gusto ng Panginoon sa atin is yung makakabuti sa atin. Kaya nga, He wills our highest good, and yun niya, ayaw niya tayo mapahamak. And part ng agape love natin Panginoon, He respects our free will. Diba? Kumaga, inaano niya yung will natin, yung free will natin. Diba? Gaya nung sa prodigal son, yung example is, diba, yung anak, diba, hinayaan ng ama yung, kumbaga, yung free will niya to get all yung possessions, yung mana niya, diba, hinayaan ng ama niya. Yung ganyan din ang ating Panginoon, nire-respeto niya yung free will natin. That's part of agape love. Okay? So, yun po yung una. So, yung second, somehow related sa agape love is ito, yung unconditional. Di ba, nabanggit natin kanina sa agape, di ba, unconditional love. So, part of unconditional love, ito yung sinasabi na selfless act of loving someone with full acceptance and without expecting anything in return. Di ba? Tanong ulit natin, tayo bilang mga tao, bilang tao, naisip ba natin na kaya din ba natin magmahal ng unconditional love? Diba? Kung ganun din, sa mga taong kaibig-ibig, kaya natin ipakita yan. Pero sa mga hindi na kaibig-ibig, kaya pa ba natin ibigay yan? So, may naalala ko isang kwento. Yung isang pastor, nagkwento siya sabi niya, yung pagmamahal na unconditional na walang hinihinging kapalit. Kumbaga, may mag-asawa daw na bagong kasal lang sila, kakakasal lang nila. Siguro napakinggan nyo na to napakinggan nyo na tong kwento na to ng isang pastor. Sabi niya is bagong kasal. Then, after nung kasal nila, biglang na-aksidente sila. And then, yung babae is na-disgrasya talaga ng maluha. Kasama sila din, yung babae is talagang naapektuhan. Talagang coma, talagang baldado. Then, nasa bahay sila, umuwi sila ng bahay. Kumbaga,
yung asawa niyang babae is nakahiga lang. Kumbaga, mata na lang yung nakikipag-usap sa'yo, doon sa lalaki, na uuwi siya galing sa trabaho, na kumbaga, kakausapin niya, ang pakikipag-usap lang is mata na lang ang gumagalaw. So, sa kabila na nangyari, talagang inaasikaso niya asawa niya, pinapakita niya yung pagmamahal niya. Diba? Kumbaga, without expecting in return na, kumbaga, masusuklian pa yung pagmamahal na binibigay sa kanya. Yung, kumbaga, ginagawa niya yun because of his love. Diba? Kumbaga, yung sa buhay natin, kaya ba natin yun? Na kumbaga, wala nang pakinabang yung tao na yun eh. Diba? Kumbaga, hihintayin na lang niyang mamatay eh. Pero, the fact na, kumbaga, pinangako niya yung pagmamahal niya is hanggang huli, talagang till death do us part, di ba? Kumbaga pinakita doon yung unconditional love talaga na kahit kumbaga ako na lang yung makakapagparamdam sa iyo ng pagmamahal without kumbaga without expecting anything na yung love back, di ba? Kumbaga ganon, di ba? Yun, na-share ko lang po yung kwento na yun. Naalala ko yung pagdating dito sa unconditional love. So, ayun, lagi natin tatandaan na ang Panginoon, sa pagpapakita ng unconditional love niya sa atin, mahal tayo ng Panginoon. Bilang tayo, di ba? Bilang kung sino tayo. Whether good or bad yung ginagawa natin, mabuti or hindi mahal tayo ng Panginoon. So, sa panahon natin ngayon, di ba, masasabi natin na tayo nabubuhay, yung tinatawag nila na performance-oriented society. Diba? Maraming tao, including mga magulang, minsan may mga kumbaga rules tayo na kumbaga may mga sinasabi tayo sa mga anak natin na kumbaga mag-aral ka mabuti, di ba? Para kumbaga bibigyan kita ng ganito, kumbaga naging mabuting bata yung anak mo, di ba? Kumbaga mas mamahalin sila. Ganda sa society natin, basta maganda yung papakita natin, maganda rin yung susukli sa atin. Di ba? Pero kung hindi na maganda, di ba? Ano nang mangyayari? Di ba? So, lagi natin tatandaan na God, ang ating Panginoon, is ang Panginoon of unconditional love. So, hindi natin kailangan, kumbaga, i-convince ang ating Panginoon na mahalin tayo. Hindi natin kailangan na sabihin, Lord, gagawa ko mabuti, mahalin mo ko. Hindi. So, hindi natin kailangan na maging mabuti muna sa harap ng Panginoon para mahalin niya tayo. Kasi nga, alam natin, ang Panginoon, He already loved us. Sabi nga, minahal tayo ng Panginoon habang nung tayo makasalanan pa. Diba? He already loved us while we were yet sinners. Diba? We do not need, kumbaga, to earn yung, or to earn or pagtrabahuhan yung pagmamahal and acceptance ng Panginoon sa buhay natin. Diba? And tandaan natin that we can rest in the assurance ng everlasting love ng ating Panginoon. Diba? Yung Heavenly Father natin is mahal tayo bilang tayo. Diba? Na hindi tinitingnan kung ano yung mga nagawa natin, 'di ba? He loves us, the Father, Heavenly Father loves us for who we are. And hindi natin kailangan mag-perform or mag-compete na gumawa ng kahit ano para mahalin niya tayo. 'Di ba? Kailangan natin is to rejoice and rest in His loving kumbaga sa yakap ng pagmamahal ng ating Panginoon. 'Di ba nga? Yun yung sabi natin kanina sa Romans 5:8, 'di ba? Sabi doon, but God demonstrates His own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. 'Di ba? Ganyan yung kumbaga unconditional na pagmamahal ng Panginoon sa atin. No matter who we are or kung ano man yung ginawa natin, pinapakita ng Panginoon yung unconditional love na binibigay niya sa atin. Diba? Kita natin ginawa ng Panginoon to through yung divine rescue plan niya. Ano yun? Yung gospel, diba? Through Jesus Christ. Diba? Pinadala niya si Jesus Christ para iligtas tayo. Kasi nga, that time, tayo ay nasa, kumbaga, sinful humanity.
'di ba? Kumbaga, we have yung penalty na kailangan natin, which is yung eternal death na sinasabi. Kaya pinadala niya si Jesus Christ para mailigtas tayo, to save us. So, sa buhay natin ngayon, 'di ba? Kung iisipin natin, 'di ba, nafe-feel niyo ba na kumbaga ang Panginoon is tinatanggap tayo bilang anak niya, bilang siya ating ama, 'di ba? Sa buhay natin, nararamdaman ba natin 'yun na tinanggap tayo ng Panginoon bilang tayo? Amen. So, sagutin po natin 'yan sa sarili natin. So, third, ano yung una natin? Agape, unconditional, then ngayon yung self-sacrificing. So, self-sacrificing is giving up one's own interest or wishes in order to help others or advance a cause. 'Di ba? Kumbaga, self-sacrifice. 'Di ba? Sabi, does not think of own interest, but that of one he loved. 'Di ba? Iniisip yung kapakanan ng iba kesa sarili. 'Di ba? Kumbaga, ang Panginoon, 'di ba, through Jesus Christ, inisip tayo. Ano sabi sa Philippians 2:4? Sabi about self-sacrificing, sabi, do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. Familiar po, 'di ba? Yung Philippians 2:3-8 natin, yung Christ-likeness. 'Di ba? Yung baga, do not look out for your own personal interest. Kumbaga, kalimutan mo muna yung sarili mo, but isipin mo muna yung iba. 'Di ba? So, that is why, kumbaga, si Jesus is nag-sacrifice para sa buhay natin. Para, kumbaga, masave. Para tayo maligtas at magkaroon ng bagong buhay through Him. Amen? So, ayun po, no? Yung next is yung giving. So, through giving, sabi, the very spirit and heart of God is to bless His children. Diba? Yung mag-giving, yung qualities of God's love. So, always willing to give and provide our needs or yung needs ng loved ones natin, yung mga, diba? So, sabi nga, you can give without loving, but you cannot love without giving. So, the very spirit and heart of God is i-bless tayo. 'Di ba? Ibigay yung kumbaga, blessing sa atin. So, ganyan ang qualities of God's love, 'di ba? Mapagbigay ang ating Panginoon. Amen. So, yung panglima is yung patient. So, ano ba ibig sabihin ng patient? Diba? Or patient, sabi, able to accept or tolerate delays or problems or suffering without becoming annoyed or anxious. So, sa pagiging patient naman ni God, lagi natin tatandaan yung 1 Corinthians 13:4. Diba? God's love is patient. Diba? Sabi nga doon is love is patient, love is kind, it does not envy. Playing from Alan's Mac Mini. Sorry. It does not envy, it does not boast, it is not proud. So, sabi, 1 Corinthians 13:4. Sabi, love is patient, di ba? Kumbaga, pagmamahal ng ating Panginoon sa atin is patient. Di ba? So, bilang part of qualities of God's love, being patient, nandun din yung qualities niya of being slow to anger. Being patient na He is also slow to anger. Diba? Sabi nga sa Psalms 103:8, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Diba? Kumbaga, not irritable, He bears all things. And lagi natatandaan na ang ating Panginoon, naunawaan niya yung kalagayan natin. Diba? So, pero part ng naunawaan niya yung kalagayan natin, we should not be, or hindi dapat excuse yun to abuse yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Diba? So, meaning, kumbaga, ang ating Panginoon is
Siya yung ating, sinasabi nga na God of second chances, di ba? He is patient, di ba? Kahit na madalas tayong na way na lagi tayong sumasablay, nagkakamali, nagiging unfaithful tayo sa Panginoon. He always gives us the chance, di ba? Kumbaga, hindi nga lang second chance, third chance, fourth chance, kumbaga unlimited chance. Ganun ka-patient ang ating Panginoon. Amen po. So, next is yung forgiving. Part of qualities of God's love is yung pagiging forgiving niya. Di ba? Forgiving in a way na an intentional decision to let go of resentment and anger. Di ba? Alam natin yan kung paano naging forgiving ang ating Panginoon. Di ba? Di ba? Pinatawan niya ng ating Panginoon yung mga kasalanan natin di ba? So, that's part of his qualities of God's love, yung forgiveness. And lagi natin tatandaan na He always forgives us. Diba sabi nga sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Amen. So, kahit na kumbaga nasasaktan natin ang Panginoon, He's always there to forgive us. Diba? Even when we reject ang ating Panginoon at iwan natin siya, talikuran natin siya, di ba? Nakikita natin na handang magpatawad ang Panginoon sa atin. Di ba? Saktan natin, i-reject, iwan, di ba? Kumbaga, hindi niya pinuputol yung relasyon niya sa atin and yung fellowship natin sa Kanya. Kung mapapansin natin, kahit anong iwas natin sa Panginoon, kahit anong sablay ng buhay natin, kahit anong, kumbaga, nare-realize na nga natin sa sarili natin na hindi tayo kalugod-lugod sa Panginoon. Pero ang ating Panginoon is nandiyan pa rin to forgive us. Diba? And sabi nga, He erases and forgets the sins we have repented of. Diba? Sabi dun sa Psalm 103:12, sabi niya, as far as the east is from the west, so far as He removed our transgressions from us. So, ang Panginoon, He is decided to forgive us. Even yung mga future sins natin, di ba, yung mga magagawa pa nating kasalanan, is papatawarin niya if we repent. Di ba? Pag humingi tayo ng forgiveness sa Kanya, if we repent, papatawarin tayo ng Panginoon. Di ba? Kung isipin natin, talagang napakabuti ng ating Panginoon. Kumbaga sobrang mahal tayo ng ating Panginoon. Di ba? Kumbaga tayo na nga lang yung layo sa Kanya. Pero nandiyan pa rin siya. Kumbaga naghihintay or nandiyan lang siya, nakaabang sa pagbabalik natin sa Kanya. Amen? So, yung pang-pito is yung qualities of God's love is yung being kind. Meaning, means sympathetic attitude towards others, resulting in gentleness towards them and desiring to do good for them. So, kung tayo, kaya natin maging mabuti sa kapwa natin or yung ama natin sa lupa is kaya maging mabait sa kanilang mga anak. Siyempre, ang ating Panginoon palalo. Diba? Sobrang buti ng ating Panginoon sa buhay natin. Diba? Kung iisipin natin sa mga nangyayari sa buhay natin is talagang iba ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. So, sabi nga dito sa Psalm 25, remember, Lord, your great mercy and love for they are from of old. Ang ating Panginoon is considerate and helpful. And, di ba, napakabuti ng Panginoon. Di ba? Nakita natin sa ang kabutihan niya, yung sa Good Samaritan, yung pagpapagaling niya na may mga sakit, yung sa mga widows, orphans, di ba? Yung time na yun, Jesus, napakabuti ng Panginoon, di ba? Sa lahat, walang pinipili, di ba? Kumbaga, sa buhay na lang namin, kumbaga personal testimony, di ba? Pag iniisip ko is talagang napakabait or napakabuti ng Diyos, napaka-faithful, napakatapat ng Panginoon sa buhay namin or sa buhay nating lahat. Actually, napakabuti ng ating Panginoon.
'Di ba? Yung ibang iba sa inyo alam yung mga pinagdaanan namin diyan kahit nung nandiyan pa kami sa Saudi. Kahit may pinagdaanan kaming problema diyan, 'di ba? Ramdam namin na nandiyan ang Panginoon. Naramdaman namin yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay namin. 'Di ba? May mga time na may struggle talaga na napakabigat. Pero ramdam mo yung pagmamahal ng Panginoon na kumbaga minsan pag nagdadasal ka is nararamdaman mo yung yakap ng Panginoon na talagang naiiyak ka na lang sa pakiramdam mo ng pagmamahal ng Panginoon. 'Di ba? Kumbaga lahat ng napag-uusapan nating qualities ng Panginoon na qualities of God's love is talagang naranasan namin as a family. And I know for sure kayo rin na nararanasan ninyo yan sa buhay ninyo hanggang ngayon. Even kami, hanggang ngayon, nararamdaman namin yung pagmamahal talaga ng Panginoon sa buhay namin. And ang pagmamahal ng Panginoon is sa ating lahat is talagang kumbaga walang katapusan eh. Amen? So, ayun po. Next po is yung gracious. Diba? Kumbaga alam natin yung gracious, yung grace. Diba? Ito yung undeserved favor from God. Diba? So, sabi dito sa Psalms 103:8, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Diba? Sabi niyan, the Lord is compassionate and gracious. Diba? Sa buhay natin nga nararanasan natin yung pagiging gracious ng ating Panginoon. Diba? It's talagang yung grace ni Lord is talagang nararanasan natin yan sa araw-araw. Diba? Yung paggising na lang natin sa umaga, yung grasya ng Panginoon na we have a new day. Diba? Para mag-umpisa. Diba? Para makapagpuri sa Kanya. So, sa maraming pagkakataon na, diba, kahit tayo nagiging pasaway or suwain sa Kanya, diba, di pa rin tayo sinusukan ng Panginoon. Yung grasya niya is araw-araw nating nararanasan pa rin at hindi nauubos. Amen po. Talagang qualities of God's love, napaka-gracious ng ating Panginoon. Amen? So, siyam po is yung merciful. Diba? It means pity for the guilty and undeserving. Yung pagiging merciful is part of being compassionate and tender. Diba? Kumbaga, sabi, it does not render punishment or judgment sa ating mga kasalanan. Sabi sa Psalm 103:10, He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. Diba? Napaka-merciful ng Panginoon. Diba? Tinanggap natin yung mercy ng Panginoon sa buhay natin. Kaya, kumbaga, ibigay din natin sa kapwa natin yung mercy. Diba? Maging merciful din tayo sa kapwa natin. Diba? Sabi nga, mercy triumphs over judgment. Diba? Sabi dito sa James 2:13, because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment. Sabi lang dito, kumbaga, hahatulan ng Diyos yung kumbaga hindi marunong maawa, pero ang maawain sa kapwa ay hindi kailangang matakot sa oras ng paghatol. Diba? Kumbaga, yung pagiging merciful ng Panginoon naranasan natin sa buhay natin. Sinasabi lang sa atin na maging merciful din tayo sa kapwa natin. And through His mercy, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Diba? Through Jesus Christ. Amen po. Diba? Yung dahil sa mercy or awa ng ating Panginoon, nagkaroon tayo ng bagong buhay through Jesus Christ. Diba? Sabi dito sa 1 Peter 1:3, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Amen. Diba? Talagang kundi merciful ang Panginoon, nasa na tayo ngayon. Diba? Amen po. So, and yung last is yung steadfast, everlasting, and faithful. Kumbaga, ito yung unwavering and unchangeable qualities of God's love. Amen. So, kumbaga, ang pagmamahal natin sa Panginoon is napakatibay, napakatatag, kumbaga, everlasting, walang hanggan. And talagang masasabi natin, ang pagmamahal natin Panginoon sa atin is tapat. Diba? Yung lagi natin sinasabi na even tayo hindi tapat,
tapat pa rin ang Panginoon. Talagang, kumbaga, napakabuti ng ating Panginoon sa buhay natin. So, sabi dito sa Jeremiah 31:3, the Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Diba? Kumbaga, yun yung commitment sa atin ng Panginoon na kumbaga, minahal niya tayo with an everlasting love. Diba? Tatandaan natin na God is loyal and faithful to us. Diba? Kahit tayo nagiging faithless, yun niya, kahit hindi tayo tapat, hindi tayo faithful sa Panginoon. Diba? Loyal and faithful pa rin sa atin ng Panginoon. Sabi nga dun sa 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Diba? Pangako nga ng Panginoon. Diba? Nothing can separate us from His love. Diba? Romans 8:39, sabi rito, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen? So, ayun po, no, mga kapatid, lagi natin tatandaan yung mga qualities of God's love na ito na mga napag-usapan natin or napag-aralan natin. Lagi natin tatandaan na mahal tayo ng Panginoon. And yun nga, His love is hindi natin masusukat. Sabi nga doon kanina, diba? It's height, width, depth, and breadth. Hindi natin masusukat. And tandaan natin that there will be no fears sa buhay natin kapag kumbaga, assured tayo ng pagmamahal sa atin at faithfulness ng Panginoon sa buhay natin. And diba, ang sabi ng Panginoon, sabi niya is He is holding us in the palm of His hand at siya yung may control ng ating buhay. In short, kumbaga, we can truly rest and rejoice sa eternal love niya sa atin. So, kaya lagi natin tatandaan yung mga qualities na yan ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Di ba? Tatandaan po ba natin yung 10 yun? Kumbaga, natin ulit? Agape, unconditional, self-sacrificing, giving, patient, forgiving, kind, kanina, no? Lumampas ako. Kind, merciful, diba? Gracious, and yung huli, yung tatlong huli, steadfast, everlasting, and faithful. So, ayun po. Lagi nating isipin yung mga qualities na yan at kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. So, tuloy po natin, meron pa po tayo dito, kumbaga, Godfather-like qualities. Diba? Unang-una dito is yung His loving authority. Diba? Sabi dito, we sometimes shrink away daw from the authority of our Father God. Kasi nga daw, we assume, diba, na He will be like the other authority figures daw sa buhay natin na kumbaga na-mistreat tayo and kumbaga hindi tayo napakitungo na maganda. So, tatanda natin na God is a loving Father na kung saan ma-approach natin in gladness and love. Diba? Kumbaga, yung loving authority niya is lagi nating isipin. May nabanggit dito, sabi, it is He who commands. Diba? Sa mga, sabi niya doon sa salita niya na ng mga magulang, sabi, parents, don't keep on scolding and nagging your children, making them angry and resentful. Rather, bring them up with the loving discipline the Lord Himself provide. So, as parents daw, we should act in love. Diba? Wisely, treating yung mga anak natin as Jesus treated us, diba? So, tayo daw as parents, yung mga parents, we must be also diligent to give them yung instruction, encouragement, kumbaga, na kailangan nila sa ang paglaki nila ng mga bata. Amen? So, pangalawa is yung His trustworthiness. So, marahil marahil daw mahirap
sa kumbaga sa buhay natin ngayon, to trust God's faithfulness and yung trustworthiness, kasi nga yung mga na-experience natin sa past na mga kumbaga mga tao na binigo tayo, di ba? Sa mga kumbaga yung mga tao na including yung family natin na kumbaga nagkaroon ng failure sa pag-aalaga sa atin, ng pagpapakita ng love and security na kumbaga God has intended para sa atin. Excuse. Sabi dito, we need to recognize the fact na ang ating Panginoon, our God the Father, is hindi tayo i-fail. Kumbaga, He will never fail us. Diba? Lagi natin tatandaan na we can rest secured sa pagmamahal ng ating Panginoon. And yun nga, pangako ng Panginoon sa atin sa Hebrews 13:5, diba? He will never leave us nor forsake us. Amen. And dun sa 2 Timothy 2:13, sabi dun is, even when we are too weak to have any faith left, He remains faithful to us and He will carry out His promises to us. Diba? Mapagkakatiwalaan natin. Tatandaan natin. Mapagkakatiwalaan natin ang ating Panginoon. And yung third is, tatandaan natin that God values us. Diba? God values you. Diba? And kung isipin mo, kung tatanungin mo yung sarili mo, do you think daw ba that you are valuable to God? Diba? Isipin mo. Diba? Kumbaga tayo mga tao. Diba? We put value and importance sa mga bagay. Diba? But ang ating Panginoon, He values significantly. Kumbaga, iba yung pag-value ng Panginoon sa buhay natin. Kumbaga, is, sabi nga, the greatest demonstration of God's Father heart daw is revealed in His attention to the detail of our lives. Diba? Kumbaga, pinakita yan na kumbaga, yung pagmamahal sa atin ng Panginoon is nireveal niya yung kumbaga kung paano yung ginagawa niya sa buhay natin. Diba? Makikita natin yung examples kung paano tayo binago ng Panginoon from old us. Diba? Bilang tayo ngayon na kumbaga nakakilala na sa Panginoon. Ganun niya tayo kayo binavalue. Diba? So, lagi natin tandaan na ang ating Panginoon, ang ating Amang nasa langit is hindi madamot, di ba? Is kumbaga hindi siya possessive or materialistic na kailangan mong suhulan, di ba? Kumbaga sabi nga, we often use people as things, but God uses things to bless people. Di ba? Ginagamit ng Panginoon yung mga bagay-bagay to bless us, di ba? And pinapakita niya yung generosity niya, di ba? Through more important gifts, di ba, sa buhay natin than other than yung mga material things. So, kumbaga, He freely gives yung priceless, intangible love, mercy, and forgiveness sa buhay natin. Amen po. So, ayun po. So, ganun tayo kumbaga, binavalue ng ating Panginoon. And fourth, sabi, His undivided attention and presence daw. So, sabi dito, there is one attribute of God na kumbaga hindi kayang i-imitate. Kumbaga, even yung pinaka best parent, hindi may imitate yung bagay na ito. 'Di ba? Ito yung kumbaga, yun nga, yung ability ng ating Panginoon to be with us all the time. 'Di ba? 'Di ba ang Panginoon, alam natin is lagi nating kasama 'yan. 'Di ba? 'Di ba kumbaga hindi lang siya kumbaga nasa atin, kasama natin lagi. 'Di ba? Kumbaga He gives us yung undivided attention na sinasabi. 'Di ba? Tayo yung center ng kanyang kumbaga sinasabi, we are the center of His affection. Kumbaga tayo yung apple of His eyes. 'Di ba? Sabi nga niya sa verse, 'di ba? Let Him have all your worries and cares, for He is always thinking about you and watching everything that concerns you. 'Di ba? Kumbaga
yung mga magulang natin or tayo bilang mga magulang, tayo madalas preoccupied tayo ng mga activities, mga interested, uninterested mga bagay-bagay sa buhay natin. 'Di ba? Tayo mga magulang lalo sa panahon ngayon, ang attention natin is laging nasa cellphone, lagi tayong nasa kumbaga busy tayo sa mga bagay-bagay na mga pinagkakaabalahan natin. Nandiyan tayo sa mga gaming natin, sa mga Netflix natin, sa mga pinapanood natin, 'di ba? Sa pakikipagkwentuhan, 'di ba? Pero tatandaan natin ang Panginoon is hindi ganon. 'Di ba? Kumbaga ang Panginoon natin is He is the God of detail. 'Di ba? Ang Panginoon is kumbaga organized 'yan. He is detailed. 'Di ba? Kumbaga kung matatandaan natin sa Old Testament yung mga instruction niya, 'di ba? Detail na detail. 'Di ba? Kumbaga yung ginawa yung Noah's Ark. 'Di ba? Detalyado 'yan. Ultimo mga sukat, mga ganito, even 'di ba? Sinabi nga yung number ng buhok na, yung bilang ng buhok natin sa ulo natin. 'Di ba? Siyang niya, alam niya, kumbaga He knows us and cares about sa atin, and lagi niya tayong kumbaga sinusubaybayan or lagi niya tayo kasama sa bawat nangyayari sa buhay natin. 'Di ba? Kumbaga yan yung kumbaga undivided attention and presence ng ating Panginoon. Kahit anumang ginagawa natin, nandyan siya. Lagi natin tatandaan yan. Amen? So, and last is yung communication. Yan, napakahalaga. Itong last part na to is yung communication. Madalas, kumbaga, open, loving communication is napakahirap sa ating mga magulang, especially sa mga tatay. Ewan ko sa inyo, siguro may mga ibang parents and child na may kumbaga naging strong yung relationship nila na talagang masasabi mo na maayos yung communication nila. So ako siguro, gaya ko, lumaki ako na malayo ang loob ko sa tatay ko, yung tipong mga simpleng bagay hindi ko masabi, yung mga nararamdaman ko hindi ko ma-share. Kumbaga may problem kami ng communication ng aking tatay. So sa pagdating sa Panginoon, yung pagsasabing communication, lagi nating tatandaan na ang ating Panginoon is laging nagko-communicate sa atin yan. 'Di ba? Lagi yan. At walang palyan at lagi nagko-communicate sa atin ng Panginoon. Alam naman natin kung paano kung nagko-communicate sa atin ng Panginoon, 'di ba? Through His Word. 'Di ba? Kumbaga yung small voice kumbaga sa sarili natin, sa isip natin, sa puso natin. Yan, nangungusap ang Panginoon sa atin. 'Di ba? We can have faith that God, kumbaga our Father, naririnig tayo when we talk to Him, and especially, 'di ba, nakikicommunicate tayo sa Panginoon when we pray. 'Di ba? Yun natin yan, yung God's guidance and presence is kumbaga lagi nasa atin. Kumbaga yung guidance and presence is kasama natin, walking with Him. 'Di ba? Lalo na sa paglakad natin sa Christian life natin, nandiyan yung God's guidance and presence. Lagi natin tandaan. Lagi nangungusap sa atin ng Panginoon that kumbaga we need to do is yung talk back to Him. At kumbaga pag nangungusap ang Panginoon sa atin, kailangan lang nating makipag-usap sa Kanya at sumunod, 'di ba, sa mga sinasabi niya sa atin. That's a part of communication ng Panginoon sa buhay natin. Amen po. So, ayun po yung 5 Godfather-like qualities. So, lagi natin tatandaan sa buhay natin, God is the perfect parent. Diba? Siya yung perfect na parent. Hindi yung tatay mo na kasama ngayon, hindi. Ang perfect parent natin is ang ating Panginoon. Diba? Kung lagi nating kung mapapansin natin is lagi nating kumbaga
lagi niya tayong dinidisiplina in love, di ba? With love ang pagdidisiplina niya sa atin. Lagi nating tatandaan na ang ating Panginoon is faithful, generous, kind, and just. And lagi niyang inaano yun, kumbaga, yung mag-spend tayo ng time sa Kanya. Di ba? Kumbaga, He wants us na ma-receive yung love and to know na we are special and important sa kanyang paningin. Amen po. And yun, lagi natin, God is our Father who loves us with an unconditional and everlasting love. Amen po. So, ayun po ang ating pag-aral, and meron lang po tayo ditong application na we can answer on our own na po to. Na sabi rito, una is, can you see God now as your loving Father? And in what way mo nakikita yon na si God is your loving Father? And what quality of His love daw did you appreciate best and why? Amen? So, yan, yung mga quality na nabanggit natin kanina. Anong ina-appreciate mong best and bakit? So, do you think daw that you are valuable to God? Tingin mo ba is valuable ka, mahalaga ka kay God, and why? And will God ever leave you or forsake you? Why do you think so? Ayun po, amen. So, praise God po at glory to God. Ayun po ang ating pag-aaral at sige po, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, Father in heaven, Lord, once again, salamat po sa oras na ito na pinagkaloob mo sa amin. Lord God, sa pagkakataon na kami makapag-aral lang yung salita about qualities of you, our God, our Father, Lord God. Lord, dalangin niya po namin sa buhay namin na patuloy, Lord God, na maisa puso namin, Lord God, ang lagi naming maisip sa buhay namin kung gaano mo kami kamahal, Lord God, at kung gaano mo kami pinapahalagahan, Lord God. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa pagmamahal mo na ito, Lord God, na binigay sa amin, Lord God, at dalangin niya po namin, Lord God, na maibahagi din namin sa kapwa namin yung pagmamahal na ito na tinanggap namin sa iyo, Lord God. Lord God, na patuloy, Lord God, na may apply namin ito sa aming buhay, Lord God, at may makita sa buhay namin ng bawat mga kasalamuhan namin yung pagmamahal na ito na binigay mo sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, Lord God, at dalangin niya po namin na patuloy, ikaw ang manguna, ikaw maghari sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. At patuloy sa lakad namin, sa buhay namin, is patuloy, Lord God, na magkaroon kami ng puso at lagi namin may sa isip, Lord God, na ikaw ay lagi namin kasama, ano man ang aming ginagawa, at hindi mo kami iwan at hindi mo kami pababayaan, Lord God. Lord, muli maraming salamat po sa iyo namin binibigay ang pinakamataas na papurit, pagsambat, pagdakila in Jesus' name. Amen. Yes, Lord, salamat po and God bless po mga kapatid.